Nakita ko lang 'to, pero totoo. Ito yung panahon na matino pa daw etong si Guanzon, bago nakagat ng asong ulul. Bakit hinayaan mo na makagat ka ng asong ulul? Sino ba 'tong asong ulul na ito? Si Sara Duterte? Ang mga Duterte? Sila ba yung asong ulul? Kasi ang nakikita ng mga matitino nating kababayan, baliw ka na, Guanzon. Ito pa ang sinabi ng isang netizen, hindi ka lang simpleng baliw, malala ang pagiging baliw mo. Yan ang sinasabi ng mga kababayan natin. So ito ay hindi lang daw nakagat ng asong ulul. Oh, ayan. Ang totoo nito, etong si Guanzon, hindi niya makita daw ang sarili niya. Sabi nung isa, she is seeking her identity. But it seemed so elusive for her, even changing camps. Ito ang ibig sabihin, may personal na ambisyon atang si Guanzon na hindi niya makamit. At ang inakala nga niya, yung paglipat niya sa kampo ng mga Duterte, ay doon siya makakabawi. So tignan natin, kung talagang makakabawi ka, darating naman ang realization mo, Guanzon. Pero sa puntong ito, alam mo sa sarili mo na niloloko mo ang sarili mo at niloloko mo rin yung mga akala mo ay taga-suporta mo. Hindi ka lang daw nakagat ng asong ulul, nakulam ka pa daw. O eto, lesson to sa ating lahat, na kung makikita niyo po, lahat ng dumidikit sa mga Duterte, nagiging kakaiba. Nagiging kakaiba. Katulad ng madalas kong sabihin, sanay na tayo, nakikita natin kung anong klase ang kahanga-hanga para sa mga DDS. Anong klaseng tao ang kahanga-hanga. Yung ganito, pusakal, ungas, bastos, walang hiya, madumi ang bunganga, at mapanira. At yung mga tao siyempre na namumuhay sa kasinungalingan. Yan po ang kahanga-hanga para sa mga DDS. Kaya no wonder, hinangaan ng mga diehard itong si Guanzon.